Bumili si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ani ng mga magsasaka sa Benguet. Tulong yan ng pamahalaan dahil sa oversupply at matumal na benta. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Nalulusaw at halos pabulok na ang mga patatas na ipinakita sa amin ng wholesaler na si Jesus Sapagar sa La Trinidad, Benguet. Maigit isang linggo na raw nakastak ang mga binili niyang gulay. Ang masaklap, kararating lang nitong Lunes ang 3 toneladang patatas at naghihintay pa rin may order. Malayo sa sitwasyon noon na nauubos agad niya ang nasa 2 toneladang patatas sa loob lang ng isang araw. Yung order kasi ng anak ko, 3 times a week. Ang order niya. Anong nangyari? Ang nangyari ngayon, wala siyang order ngayon. Pangtawid dagat yan. Naabutan naman namin ang magsasakang si Joe Esmil na nagbabagsak na tanim niyang broccoli sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ngayon lang daw siya uli nakapagbenta ng produkto makalipas ang 1 linggo. Dati raw kasi, every other day siya kung makapagbagsak ng pananim. Mababa yung presyo ng gulay. Mahal yung krudo. Tapos hindi nabibili. Yung iba hindi namin na hinaharvest na. Kasi lugi eh. Papakainin namin yung mag-harvest. Tapos gagastos kami ng krudo papunta rito. Mapapansin din ng kakaunting truck na humahangon ng produkto sa lugar na halos 1 buwan ng problema ng mga magsasaka trader sa probinsya. Problema na dati pa ang oversupply ng mga pananim. Pero mas lumala raw ang sitwasyon nang tumaas bigla ang presyo ng produktong petrolyo na epekto ng gera sa Middle East. Kaya kanina, personal na inspeksyon at kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga apektado. Agad siyang bumili ng humigit kumulang 20 toneladang agricultural products na nakatakdang ipamigay sa ilang nangangailangang komunidad sa Metro Manila. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pamamahagi ng libreng binhi at fertilizer sa mga apektadong magsasaka at fuel subsidy naman sa mga truck driver. Isasama rin sa tupad program ang ilang magsasaka at mga tsuper. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa. Bubuhayin din daw ang isang cold storage plant sa La Trinidad at magtatayo pa ng bago. Inaprubahan din ng Pangulo ang paglalagay ng hinihiling na processing center ng mga gulay sa lugar, bagay na magagamit sakaling dumami at magkasabay-sabay uli ang mga ani na magsasaka. Popondohan namin to this year para magtayo ng dehydrator, freezing plant. Kasi ang carrots pwedeng i-freeze Ang broccoli pwedeng i-freeze. Ang bell pepper pwedeng i-dehydrate and other products. Malaking tulong naman do mga inanunsyo ni PBBM. Pero hiling pa rin ng ilang apektadong magsasaka traders. Mas maganda ibalik na lang yung presyo ng krudo para at least mabawasan lahat ng bilihin. Bumaba yung presyo nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tiniyak ng Department of Trade and Industry or DTI na wala ang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa May 10. Sinabi yan ni DTI Secretary Cristina Roque. Pinalawig ang no price increase mula sa dating petsang hanggang April 30. Ayon sa kalihim, naintindihan naman ng mga manufacturers ang pangangailangan ng mga consumer. Sa pag-iikot ng DTI sa ilang pamilihan sa Muntinlupa, wala naman daw lumabag sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.